We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and
loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd and we have the vision.
Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating morning simbahay. Wini-welcome po natin lahat nating mga pastors, mga leaders, lahat po nating mga cell group members, at lahat ng invites na nandito, first time pa lamang ay atin pong wini-welcome. Lahat ng mga nanay, mga tatay at mga kids ay welcome po sa inyong mga simbahay na nasa inyong mga tahanan. Ay wini-welcome po natin ang lahat na nandito. Lahat ng mga disciples, disciplers, leaders na may pagmamahal sa ating Diyos na buhay. So welcome po Luzon, Visayas at Mindanao. At ganon din sa mga kapatiran natin abroad, ang mga leaders natin, mga disciples, mga faithful followers of the Lord Jesus Christ na naging faithful sa ating pagsamba every Sunday dito sa online simbahay. So welcome po sa lahat na kasama natin dito, and again, good morning po sa inyong lahat. Simulan natin ang lahat sa oras na ito sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa paglingap mo sa buhay namin. Salamat sa pag-iingat mo sa amin. Salamat sa panibagong buhay at lakas na do may mga kinakarap ang bawat isa, mga different crises, may mga certain struggles in life, but you are here sa aming kalagitnaan upang patuloy mo kaming hawakan, gabayan, at pananatilihin sa paglilingkod sa iyo. Thank you so much, O God, sa pagbigay mo sa amin ng panibagong buhay. You are our strength, our refuge, our hope. And bless all your people na kasama namin sa online simbahay. Sa oras na ito, minister to all of them. Though we are in different places, saan man kaming dako ngayon, but your power is limitless and you can minister sa ang dako man ng mga anak mo, Panginoon, na tinipon mo kami dito sa online platform. Sa iyo namin pinagkatiwala ang aming pagtitipong ito sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Sabay-sabay nating sambahin ang ating Diyos na buhay. Samahan tayo ng CGS Philippines Worship Team. Every nation
Nagpapasalamat po tayo sa mga mensahe na ating narinig at the same time sa CGS Philippines Worship Team at ang ating mga notebook, ang ating mga ballpen at ganoon din ang ating mga Bible ay ihanda po natin dahil bahagi po yan ng ating nagiging galawan every Sunday ng ating simbahay. So maging responsible po tayo na mag-take note at this is your time together with God. Saan man kayong dako ngayon, i-focus natin ang mga puso at isipan natin sa salita ng Diyos natin. Now, kung ating tingnan sa ating panahon ngayon, ang mga tao, people nowadays, instead of seeking God, sa halip na ang tao ay hanapin ang presensya ng Panginoon, mapapansin natin maraming mga tao ay ang hinahanap nila yung kapwa nila. Maraming mga tao ngayon na hindi pa ayos ang mga karakter, hindi pa ayos ang buhay, at minsan the truth is we are in the community of people. So hindi talaga natin may kakaila, we cannot live without people. Kailangan natin kapwa natin. So we cannot isolate ourselves. We need people. Kasi ang mga tao, blessing yan sa atin ng Panginoon. So, we have our community, like our family, that is our community. Our cell group, that is our community. Our circle of friends, that is our community. So, ang tao, kailangan niya ang kanyang kapwa. Pero, number one na kailangan ng tao ay ang Diyos. People need the Lord. Ngayon, kapag ang tao ay hindi una ang Diyos sa buhay niya, doon nasisira yung pagkatao natin. Kaya lumilitaw, andyan yung gossip, andyan yung envy, andyan yung pagiging slanderer, kasi maraming hindi pa nabago ang buhay. Instead of seeking God, nakikita sometimes natin yung kahinaan, yung kamalian ng ating kapwa. So ngayong umaga, ito yung ating bibigyan ng pansin, mga kapatid. Kasi we are living in the community of people and we know how to handle people in our lives. Lalo na sa ating mga co-leaders, if you are a leader, sa ating mga co-disciple, if you are a disciple. So mahalaga yon as we go on sa journey po natin. Importante na sa journey natin ay we know how to handle people. Kasi if we are not knowledgeable in handling people, pwedeng maging biktima ka, pwedeng ma-abuse ang kabaitan mo, o kaya pwedeng ikaw ang mag-abuse sa iyong kapwa. That is why this is very important ang ating pag-usapan. Kasi lahat po tayo, ang konteksto natin, kung nandito ka, binago ka ng Panginoon, we reach out people na hindi pa nakakilala kay Lord. So sometimes, may mga tao tayong inaabot, nakakilala sa Panginoon. Ang limitation, alam natin, we reach out people for the Lord Jesus Christ. Kasi minsan may inaabot tayong mga tao, gusto nating makakilala sila sa Lord, hindi mo alam na abuse ka din. Ang nangyari dyan, minsan, para lang ang tao makakilala sa Panginoon, hindi mo alam na abuso ka din. Ilapit mo siya sa Lord, na abuso ka pa din. Then nangyari na pwede pa pautang, So gusto mo siya makilala sa Panginoon, binibigyan mo siya ng pagkain, binibigyan mo siya ng finances, at nagiging frustrated sa iyo yon dahil nawala din naman. So ngayong umaga, dapat you are wise in handling people. You know your community of people. We reach out people, isa lang ang dala natin, the Lord Jesus Christ. You don't bring material things. Hindi ka nagdo-dole out sa mga tao para makakilala sa Panginoon. Pansinin niyo si Jesus Christ. May circle of influence siya, that is disciples. Pero may crowd din siya. Pero si Christ, may limitation sa crowd. Nagturo siya ng gospel, nagpakain siya, pero not for the rest of their lives, papakainin sila ng Panginoon. Tinuruan sila ng paano mabuhay, pero hindi sila binubuhay ng Diyos para ang tao matuto sa sarili nilang buhay. Ngayong umaga, napaka-importante ito kasi we cannot live without
people. No man is an island. We need people. At ito yung pag-usapan natin kasi lahat tayo nakikihalubilo sa mga tao. Dapat marunong tayo, humawak ng tao, marunong din tayo, kumilala sa tao, at marunong po tayo maglagay ng boundary sa buhay natin. Kasi we have our private life and you have also a public life. So, importante ito kasi we are handling people and we have our circle of friends, different types of people. So, dapat you are wise, in your circle of influence at the same time sa mga tao na palagi mong kausap. In 1 Corinthians 15:33, ito yung ating basihan. Maiksing verse ito but powerful. Sabi dito, do not be misled. Bad company corrupts good character. So mapapansin natin, pinakita dito ang talatang ito kung sino ang kasama mo at kapag ang kasama mo ay bad company, kahit gaano ka kabuti, makukurap yung karakter mo. Mga kapatid, bad company corrupts good character. Parang yan halimbawa natin sa mga hayop. Ang mga hayop may kanya-kanyang company. 'Di ba? Halimbawa, mga hayop kilala natin, mga aso, magkasama yan. Magkasama mga tupa. Magkasama yan, grupo-grupo yan sila. Nagkakaintindihan yan sila, mga kapatid. Pero kung ang aso pumunta siya sa grupo ng mga buhaya, patay siya. Kasi iba siya hindi siya company ng mga buhaya Kung ang tupa pupunta siya sa mga buhaya, patay siya talaga. Kasi hindi siya kasama sa grupo na yon. Dalhin natin sa tao, kapag ikaw ay nasa Panginoon at pumasok ka sa isang grupo na walang Diyos ang mga buhay, either na ikaw ang pakinggan o ikaw ang makikinig sa kanila. At pupwede paglabas mo, nadali ka na nila. Kaya ang ibig sabihin ni Pablo dito, bad company corrupts good character. Kahit tupa ka, pumunta ka sa mga kambing, pupwedeng maimpluwensyahan ka ng ugaling kambing. Sa kanilang kultura, sa kanilang pamamaraan. Kaya maraming parents nagtataka, ang anak nila, hinubog nila na magalang, ang anak nila, hinubog nila maging maayos sa pagsunod sa mga nakakatanda. Nang nilabas ng anak nila, na-expose na sa society, marunong na magsinungaling, marunong na magmura, marunong na manloko, kasi ang school, expose yan sa community of different kind of children. So nakita niyo mga kapatid, nagtataka kang anak kong ito ay tinuruan ko to ng moral values. Ngayon, nagmumura na, nangungupit na. Because bad company corrupts good character. So ang school, nagtuturo siya ng education, pero yung nakukuha ng mga bata, ugali ng kanyang kapwa bata. Pagbalik niya, magtataka ka, dati anak mo masunurin, pero sinusuway ka na. Kasi sumamang anak mo sa bad company. So ito ngayon ang ating pag-usapan, maging careful tayo, lalo na co-disciples, co-leaders, makausap nyo sa cell group, mga leader at leader nag-uusap, maging po tayo, mapagbantay, even sa spiritual life natin. Kasi hindi lahat ng kasama natin ay masasabi nating trustworthy people. Mapagkatiwala ang mga tao. Even though nasa circle na po tayo ng disciple making, nasa circle tayo ng mga Christian, but still may mga butas pa rin ang buhay po natin. So you as a person, be wise, na ang ating journey, andyan yung mga tao na pwedeng tutulong sa journey po natin. Kaya, surround yourself with the right people. That is our theme for today. Paligiran mo ang buhay mo ng mga tao na tama.
Kasi kung may right people, may mga wrong people. So dapat, makita natin si Jesus Christ, nag-spend siya ng time sa crowd, pero matindi ang oras niya sa mga disciples. At makikita natin si Jesus Christ, pinaikutan siya ng mga disciples na kanyang tinitrain. Hinuhubog niya na magkaroon ng Christ-like behavior. Hindi inaalaw ni Christ na ma-influensyahan siya ng mga worldly practices. At ito yung dapat na makita sa atin. Kaya nga, we follow the Lord Jesus Christ. Kapag sa grupo ka, ikaw ang pinapakinggan. Sino mang crowd na nasa iyo, kapag sa grupo ka, ikaw ang pinaniwalaan. Ang masaklap, nasa iyong katotohanan, paglabas, ikaw ang naniwala sa kanila. Walang mga Diyos, nagmumura pa, nilapastangan pa nila ang Diyos, sinisiraan pa nila ang church. Ang masaklap, ikaw pa naniwala at hindi ka pinaniwalaan. Kasi, hindi natin nakikita na sometimes kaibigan mo pa. Ayaw mo masira ang pagsasama niyo magkaibigan, pinaniwalaan mo na lang siya kahit mali siya. So nagko-compromise po tayo. And that is foolishness, mga kapatid. Dapat, you know you are in the truth, you are in the right track, tama ang iyong galawan, dapat ikaw nag-i-influence, hindi ikaw ang na-influensyahan. Pagbalik mo, ibang espiritu ng dala mo. That is why, napaka-importante ito kasi all of us are exposed sa people. Surround yourself with the right people because bad company corrupts good character. Magtataka ang iba na ang ganda ng ugali nito, ang asal nito. Bakit parang dalawa na ang mukha nito? Bakit? Hindi ka marunong humawak ng mga tao sa paligid mo. Dapat, you know your friends, you know your circle of friends, you know your people of influence. Importante po ito. That is why mahalaga itong ating pag-usapan kasi lahat tayo nakikihalubilo sa kapwa natin, kahit mga pastor. Di ba? Kami mga pastor, may mga circle of friends din kami. Pero ako, pinipili ko yung mga kaibigan kong pastor, may vision. At kung may mga kasama man ako mga pastor, willing sila magpa-mentor sa vision. Ibig sabihin, ang sasamahan kong mga pastor, lumalago ang church. May nangyayari sa church para may kukopyahin din ako. Ibig sabihin, because I know my journey. No? My journey, magkaroon ng outcome ang vision sa church. So kayo din, you are a leader, you are a primary, you are a disciple, dapat nakikita na hindi ka na-impluensyahan ng mga taong walang vision, mga tao na walang direksyon. Ikaw dapat ang pinaniwalaan, hindi yung ikaw pang naniwala. At maraming na kinain na dyan, mga kapatid. Kaya malaga to, surround yourself with the right people. The right people, itong mga tao, na katulad mo rin, ka-espiritu mo, may pagmamahal sa Diyos, may pagmamahal sa vision, may pagpapahalaga sa pagsamba sa Diyos sa mga bagay na espiritual. Ang masaklap, hindi kasing iba marunong mag-handle ng tao. Takot sila mawala ng kaibigan, takot sila na mawala ng mga close friend. So kahit na iniinsulto na ang kanyang direction sa pagsunod kay Lord, kinompromise niya, iniwanan niya. And that's wrong. That is why, if you are firm and you are a person, a wise person, you know how to handle different kind of people, different types of people. That is why, as you surround yourself with the right people, sino yung mga right people? Number one, people who draw you closer to God. Ang sasamahan kong tao, yung nilalapit ako sa Diyos. May nagyaya sa kanila, lumapit sila sa Lord, natuto sila mag-pray, mag-devotion, na-transform ang buhay nila. May friend naman sila na malayo sa Diyos. Takot kasi siya na mawalan ng kaibigan. Mamalayan mo, ayaw na niya maglingkod, ayaw na niyang sumama sa gawain ng Panginoon kasi malaga ang kaibigan sa kanya kahit sa impyerno sila pupunta. Malagap kaibigan ko mahal ko tong kaibigan ko Kaya pagtatawanan ka, wala kang prinsipyo sa katotohanan. Kaya tandaan po natin mga kapatid, huwag tayong matakot na mawala ng kaibigan
kung ang kaibigan natin nilalayo tayo sa Diyos, dapat ikaw ang naglalapit ng mga kaibigan mo sa Diyos. So, paano ka maging matatag? Dapat pinapaikutan ka ng mga tao na malapit sa Diyos. Mga taong kinokorek ka, nire-review ka, that is your leader. That is your pastor. That is your fellow disciple or co-leader na ang tanging gusto mangyari, mailapit ka rin at lumago sa Panginoon. At pariho kayo na ginagamit din ng Panginoon. So dapat yun ang objective natin kasi sometimes may mga friend tayo outside of our spiritual life. May mga kaibigan kayo na hindi na nagkita noon pa at nagkakitaan kayo, nahiya ka pang sabihin na ikaw ay binago ng Panginoon. So minura ka, minura mo rin siya. Nalimutan mo, born again ka pala. Nagmurahan kayong dalawa. Kasi yun ang inyong mga ekspresyong dalawa eh. Hindi mo na malaya, nag-cell group ka, nakapagmura ka tuloy. Kasi dala mong espiritu ng kaibigan mo. Nakita niyo mga kapatid? So, we must be wise in handling society, handling people, handling circle of community. You know how to limit yourself. Dapat may mga boundary tayo sa buhay. This is my friend, but this is my boundary. You know your boundary, na walang makapasok sa boundary mo. Ang nasa loob ng boundary mo, mga taong malapit sa Diyos. Mga tao na kaya mo sabihin ang mga bagay na mahalaga, mga kahinaan mo. So, wag mo buksan yung boundary mo na everybody can enter kasi dyan kayo nasisira. Ang lahat pinapasok mo, na-chismis ka tuloy. Nasiraan ka tuloy. Dapat you know your boundary, you know your limitation. Dapat meron kang boundary na ito lang ang mga tao pwede kong kausapin kasi sila naglalapit sa akin sa Diyos. Because you, all of us are carrier of the vision if you are a leader and you are part of our journey. So yung mga na-invite natin, kailangan nila ng guidance. Sila yung nilalapit mo sa Panginoon. Yun ang second circle mo na dapat sila ay ma-develop sa Lord. Pero ingat din tayo na hindi tayo maabuso, mga kapatid. So, I hope you understand what I mean. Nandito tayo to minister with other people at ang main objective natin, mapangalagaan, maayos ang buhay nila. Tapos may mga circle of friends ka rin na may mga maaring sablay ang spiritual life at may kaibigan ka rin na maayos ang spiritual life. Dapat you know how to identify that kind of people. At dapat kung may mga kaibigan kayo na medyo sumablay ang spiritual life, ang objective mo ay pag-pray. Pero hindi okay kapag ikaw pang naakay. Ikaw pang nasira, mga kapatid. So dapat you will know how to handle people. Importante itong ating pinag-usapan. Protect your peace. Ingatan mo ang kapayapaan mo. Kung ang mga kausap mo, mga toxic people, keep distance with them. No? Protect your safety. That is why put boundary in your life. And never allow someone can enter your life na siya rin ang sisira sa buhay mo. Dapat na makapasok lamang sa mga private life mo, may confident ka na pinoprotektahan ka. Not everything na kausap mo, sasabihin mo lahat kung ano ang buhay mo, mga kapatid. Kaya that is why we have our mentor, we have our leader, we have our co-pastor. At dapat yung mga mentor na nandito, mga pastor na nandito, mga leader na nandito, pag may nagko-confide sa atin, we know the limitation also. No? We know how to protect those people na lumalapit din po sa atin. So ang part natin, abutin ang mga nasa dilim para makita ang liwanag, pero huwag mong hayaan na ang dilim na inabot mo, inabuso ka din. Diba? Inalagaan mo, binigay mo buhay mo sa kanya, everything, but na-abuse ka. Huwag naman mangyari yon sa atin, mga kapatid.
Kaya very important itong ating pinag-usapan. No? May sinabi sa Hebrews 13 verse 7. Anong sabi sa Hebrews 13 verse 7? Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. So mapapansin ninyo mga kapatid, ito yung mga right people. Yung leader mo na nagsasalita about the word of God at tingnan mo yung outcome of their way of life and imitate their faith. So ito yung mga malalapitan mo na naglalapit sa iyo din sa Diyos. So magkaroon ka ng tinatawag boundary. Kung may kaibigan ka na nilalayo ka sa Diyos, dapat maingat ka na huwag kang madikitan ng impluensya. Huwag kang kainin ng impluensya. Kaya hindi kayo magtataka mga kapatid, mapapansin nyo, dati devoted kay Lord to. Dati nagpipray pa ito. Dati ang sigla sa paglilingkod. Alamin mo sino kasama niya. Yun ang naglayo sa kanya sa Panginoon. Hindi siya wise. Malapit siya kay Lord, nireject niya yung leader niya, nireject niya yung mga katuruan ng salita ng Diyos. Ang kasama niya, puro na lamang kasiyahan, puro kalukuhan. Nag-enjoy siya. Ang masaklap, naniwala siya sa kanila, pero hindi siya naniwala ng safety ng kanyang spiritual life. Ito yung mga leader. Binasura niya ang mga tao na binigay ng Diyos sa kanya. At walang patutunguhan ng ganyan mga kapatid. Kaya naway nakita nyo ngayon na kung may mga kaibigan kayo, kamag-anak, kakilala nyo, pwede ka sumama. But never allow yourself to be influenced by them. Dapat ikaw ang pinapakinggan, hindi ikaw ang nakikinig. Ang pakinggan mo talaga, people who draw you closer to God. Sabi dito, remember your leaders who spoke the word of God to you. Sino ba ang tao na kausap mo, pagkausap mo, may salita ng Diyos na pinapasok? Yun ang dikitan ninyo. Yung kausap mo palagi, pinag-usapan nyo mga ideas, mga principles in life. Yung pinag-usapan ninyo, yung nagdadirect sa kinabukasan mo, be with those people. Ang problema sa atin, nasa loob tayo, pero ang ating mga kasama, ang sinasamahan natin sometimes, puro kalukuhan ang pinag-usapan. Puro wala sa bisyon ang pinag-usapan. At minsan, chismisan ang nangyayari. We don't develop barkada here. We develop disciples. Kaya ang paglilingkod kay Lord, walang barkadahan. Kaya pansinin ninyo, kapag familiar na tayo sa isa't isa, hindi nyo namalayan, lahat kayo magkasama, hindi na fruitful. Hindi na kayo productive. Why? Kasi comfort zone na ninyo yung inyong mga company. And remember, the word of God in 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts good character. Alam nyo ba ang mga bad company? Ito yung company na nagsisiraan din sa isa't isa. At yan ang ingatan po natin. At naway wala kayong company na ganyan. Na mabuti sa harap, pagtalikod, babanatan ka. And that is a bad company. So nakita po ninyo, mahalaga itong ating pinag-usapan. Be wise with those people. Be wise with people given to you by God. Na sometimes na-reject natin yung ibang tao na tama at sumama tayo sa mga maling tao. So surround yourself with the right people, yung mga taong nilalapit ka sa Diyos. Mga taong nagko-correct, nagre-rebuke, nagli-lead sa iyo sa Panginoon. Pero ang problema natin sometimes, ito yung pangit ang tingin natin sa ganito mga tao. Lousy, OA, puro na lang correction, puro na lang rebuke, puro na lang paalala. Gusto ko dito sa kanila, masasaya sila. So doon ka sa mga tao, masasaya, okay lang. Pero namamalayan mo, walang kang accomplishment sa buhay. Pero itong mga tao nagde-develop sa iyo, nilalabas yung potential mo. At ang iba, nagpailalim sa ganitong klaseng mga tao, makikita mo, may achievement sila. They produce more leaders and disciples. At ang iba ginagamit na rin, nagsasalita na rin sa pulpit. Why? Because they know their boundary.
Hindi sila kinain ng sistema ng different kind of society. Iba dyan mga empleyado, iba dyan mga nanay. Pero makikita mo why they are fruitful and productive. Hindi nila inayaang kainin sila ng mga damo. Mga dawag, iniingatan nila yung bunga na binigay ng Lord sa kanila. Nakikinig sila sa mga taong nilalapit sila sa Diyos. Kaya alam ko mga kapatid, may mga kakilala kayo sa labas, kabarkada sa labas, kahit sa loob ng church. But you know how to limit yourself. Are they productive? Are they fruitful? Sila ba ay mga asset sa buhay ko na pwede akong mag-develop, mag-improve? Kung sila to mga tao na nag-uubos na lang oras ko sa winning soul and making disciple, wala akong na-win, kasama ko lang palagi sila. At I just waste my time and money for them. It's about time for you to think. Pag-isipan mong maigi, nagkakaedad na kayo, at ang iba may edad na, what's my accomplishment in life? What's my accomplishment in the kingdom of God? Dahil ba sa kanila nag-movement ang aking net? O dahil sa kanila nalagas ang net ko? Nakita niyo mga kapatid? Kaya sometimes, hindi mo alam, you are in bad company. Because bad company destroy your character and destroy the people entrusted to you by God. Napabayaan mo yung mga tao mo. Kaya, mahalaga tong ating pinag-usapan mga kapatid. Kaya makikita natin, if you allow yourself na nasa paligid mo mga taong you draw you closer to God, nakikita mo, you are now a leader of leaders. You are now a discipler of people. And you are a soul winner. Kapag tingnan ka sa lahat ng anggulo ng buhay mo, natutuwa ang Diyos sa iyo. Walang sayang natapon na oras sa buhay mo. Because you allow people, right people, na sila ang mag-impluensya sa iyo. Kaya yung mga right people, ito yung mga tao na you draw you closer to God, mga kapatid. Number 2. So nakita po natin, dapat pag-isipan natin, sino yung mga nasa paligid ko? Sila ba may contribution sa aking vision? May contribution ba sila sa buhay ko na mapabuti ang pamilya ko? Pansinin ninyo, di ba, yung mga tatay, may mga barkada yan. Marami nasira ang pamilya, mali kasi ang kanilang company. Naubos ang sweldo sa alak, sigarilyo, sa sugal, sa bisyo. Kasi bad company. Nakita niyo po? So it will destroy not only your character, but it will destroy your family. Dapat yung mga tao na nasa dilim, hindi ikaw ang nakuha nila. Kunin mo sila palapit kay Lord. Dapat yun ang nangyayari sa atin. Nangyari, ikaw pa nahigop. Ikaw pa naakay. Marami akong kilalang mga tatay na ganyan. Nakalapit naman sa Lord. Malakas ang hatak ng barkada. Ayon. Nagselos yung misis sa gawain, pinagsilusan ang gawain. Gusto niya atang asawa niya lasinggero. Yung asawa bumalik sa paglalasing. Kaya minsan ang mga wife, kapag walang discipleship, sila yung bad company ng husband. I know someone or anyone masipag sa gawain, ang masaklap, ang misis, pinagsilusan ng gawain. So ang mister, naglalasing, bumalik sa dati, ayun, tumahimik si misis. Yun ang gusto niya eh. Di po ba? So nakita natin, may mali, mga kapatid. So ang mga anak, lumalaki na wala na ring values sa spiritual life. Second, dadakot tayo sa pangalawa. Kaya mga misis at mga husband, be careful. Matuwa kayo kung ang husband nyo nasa Lord. Mga wife, matuwa ang mga husband kung ang misis nyo nasa Panginoon. Dapat huwag niyong sirain ang kanilang journey sa buhay. Pangalawa, surround yourself with the right people. People who know how to handle confidentiality. Yung mga tao na kung kausapin mo, yung mga, pag sinabi confidentiality, hindi yan dapat nalalaman ng lahat. Ikaw lang nakakaalam, mga kapatid.
So avoid slanderer people and gossiper people who put you down from others and make themselves, sometimes they are a victim at naghahanap sila ng sympathy sa iba. So tandaan po natin, ingat tayo sa mga mapanira, mga chismosa. Alam nyo, may nalalaman ako, may chismoso din palang lalaki. Ayun. So para balanse tayo. At matindi ang lalaki kapag chismoso yan. No? So dapat ingat po tayo. Ito bang taong kausap ko mapagkatiwalaan sa confidentiality? At kung ako may mga dalahin din, huwag ko basta-basta yung mga burden ko sa life sasabihin sa kani-kaninong tao. Kahit ko-disciple ko yan, ko-leader ko yan, kapwa ko naglilingkod sa Panginoon. And make sure, tingnan mo rin yung leader mo kung hindi ba chismosa yan o chismoso. Di ba? Kasi confidentiality, yun ang private life mo eh. Hindi mo dapat yan pinagkakalat at huwag ka ring magkalat, mga kapatid. So, mapapansin natin, sa Bible may nangyari din yan. Circle sila ng naglilingkod kay Lord. Pero hindi mo akalain, malapit pa sa kabuhay niya, pinagchichismis niya. Ingat po tayo ron. Numbers chapter 12 verses 1 and 2. Tingnan po natin. Sa case ni Moses, sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng laban kay Moses dahil sa babaeng kusita na kanyang pinakasalan. Sapagkat sila'y nag-asawa nga ng isang babaeng taga-Kos. Ang sabi nila, sa pamagitan lang ba ni Moses nagsasalita si Yahweh? Hindi ba't sa pamagitan din natin, narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito? Biro mo, chinismis dito, leader. At ang nagchismis, kamag-anak. Sino yon? Miriam at Aaron. Bakit yun ang kanyang pinakasalan? Di ba chismis yun? Gusto ni Moses yun eh. Di ba? May ganyan din sa panahon natin. Bakit sila na? Sila na nga ba? Ang usapan natin, kaya nga alam yan ng mga musician at mga media team dito, we are here and all of us are professional. Pag pinag-usapan, it's all about discipleship. It's all about leadership. It's all about people na dapat malapit kay Lord. So wala na kaming ibang pinag-usapan. At ang part ko naman, responsible ako na alamin ang kanilang mga cell group. No? So wala na regarding sa kanilang mga personal life. Itong dalawa na to, nakialam pa sa love life ni Moses, mga kapatid. Bakit yun ang kanyang pinakasalan? No? Nag-asawa siya sa isang babaeng taga-Kos. Sometimes na lumalabas na tayo sa boundary ng ibang tao, di ba? Because of familiarity. Ayon. Hindi ko alam kung may nangyayaring chismisan sa circle ng mga disciples, ng mga leaders. Pero ingat po tayo doon. Kaya pala hindi nagbubunga. Puro chismisan ang ginagawa. Ganon ang nangyayari minsan. Na umaasa minsan ang mga pastor, mga leader, nagbubunga ang mga tao. Yung pala may chismisan na nangyayari sa loob. Si Moses, abala siya sa pakipag-ugnayan sa Diyos. Chinichismis pala siya ni Miriam at ni Aaron. Ito masaklap. Sa 12 verses 9 and 10. Hindi nila alam na nakikinig ang Diyos sa kanilang usapan. Di ba nabasa ninyo? Itong masaklap nangyari kay Miriam. Nagalit sa kanila si Yahweh at siya'y umalis. Nang mawala ng ulap sa ibabaw ng tuldang tipanan, si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit sa balat na parang kitong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moses, "Kapatid ko, huwag mo sana kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan." So na-realize ni Aaron na may effect ang ginawa nila kay Moses. Nagkaroon ng leprosy si Miriam. Tumubo ang mga bukol sa katawan na kumakatas. At natakot si Aaron, baka siya na ang kasunod. Napakonfess siya tuloy. Sabi niya, "Huwag mo naman kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan." What's the lesson?
Ang lesson dito, we know how to handle confidentiality sa buhay ng ating mga co-leader, co-disciples. We know how to protect them. Hindi na protektahan ni Miriam at ni Aaron si Moses. Diba? Karapatan ni Moses na magkaroon ng asawa. Ba't mo papakaialaman yon? Di po ba? At si Lord, nakakita siya sa sitwasyon na to. Ayaw ng Diyos na pinag-usapan ang kapwa-disciple, ang kapwa-leader, kapag hindi related sa vision. Di po ba? Sa halip na sabihin nila, nakakatuwa naman ang leader natin na si Moses. Hinuhubog ang buhay ng mga tao. Iba pinag-usapan personal na buhay ni Moses. At yan ang pag-ingatan natin, mga leaders, mga disciples, mga pastors. No? Kasi all of us are mingling with different types of people. Nakipag-mingle tayo sa iba't ibang klase ng mga tao. Ang masaklap pa, tandaan natin, we are in the circle of disciple making. Ang masaklap nito, minsan may kausap pa tayo na wala sa discipleship. At pinagchichismisan natin sa mga kausap natin sa labas, yung nawala na sa church. I think nangyayari yan sa mga churches ninyo. Yung mga nawala na sa church, nang ma-meet mo, kaibigan mo siya pinagchichismis mo sa kanya ang nangyayari sa loob ng church. And you don't know how to handle confidentiality. Kasiraan yon sa buhay ng isang kapatid. At ganon din, nakikita ninyo, may matatawag ka doon na tinatawag, ang tawag niyan mga kapatid, ay you betray your friends. Binibetray mo ang mga kaibigan mo sa loob ng church. Kaya dapat natin makikita, discipleship, iba ang usapan dito. Leadership, iba usapan dito. Kaya nga kahit sa mga meetings natin, may confidentiality supposed to be tayo. At tandaan natin, hindi lahat ng tao sasabihan mo ng mga pinagdaanan mo. Dapat isa lang ang confidant mo. Kasi kapag lahat hindi mo alam, mabubuyang-yang ang buhay mo sa maraming tao. At anong nangyari kay Moses? Hindi niya akalain, malapit pa sa kanya. Pero ang masaklap nito, the effect. Di po ba? Kahit si Jesus Christ, hindi niya na isang reflection sa atin na kahit si Jesus nag-develop ng 12 disciple, binetray pa siya ni Judas. Alam niyo ba salitang betray sa Tagalog? Taksil. Pinagtaksilan si Jesus ni Judas. Kaya tandaan natin, ingat kayo sa mga taong kasama nyo. May taksil dyan. Hindi mo alam na pinagkukwentuhan ka na sa paligid. At ikaw na lang ang walang alam. And you must be careful. Minsan katabi mo yan, kasama mo yan. Kasama mo sa pagkain. Kabiruan mo. Ang taong taksil, maganda sa harap. Pero pinagkukwentuhan ka sa labas. That is the spirit of Judas. Kumain sila sa Lord's Supper. Pero si Judas may ibang balak. Chinismis niya si Jesus Christ. At sa sobrang guilt ni Judas, na dahil sa kanyang kataksilan, nakita niya nagdusa ang Panginoon, nagpakamatay si Judas. So tayo naman mga kapatid, we must be careful with our tongue. May mga taong nagtitiwala sa atin. Preserve confidentiality. Never talk to anyone na that's not your business. Your business is to win souls and make disciple para maraming mailapit sa Panginoon. Kaya pala hindi ka nagbubunga. Di ba? Kasi sa halip na ilapit ang tao sa Diyos, sa halip na magpaayos tayo sa Panginoon, tanggalin ang mga pangit nating ugali, yung envy, pagiging gossiper, pagiging slanderer. Busy tayo sa buhay ng ibang tao. Dapat busy tayo sa kingdom of God na dalhin ang tao sa Lord. Ang masaklap, leader, siniraan kapwa leader.
Disciple, siniraan kapwa disciple. Yung ministeryo sa gawain, nagsisiraan. At hindi natin alam, that is the work of the devil. We must preserve confidentiality inside of our cell group, of our morning prayer, kung saan ka man nilagay ng Panginoon. Even in our primary, co-pastor, co-leader, we must preserve confidentiality. Ang masaklap minsan, magtataka ka, may kausap kang tao sa labas, nalalaman lahat na nangyayari sa loob ng church. May isang chismosa o chismoso. Kasi may mga tao na gusto nila kasiraan ng naririnig nila, hindi kaayusan ng buhay ng isang tao. And we must be careful. Maybe that is your friend, or maybe that is also you. Baka kaibigan mo, o baka ikaw din ito. Di po ba? Walang exempted sa atin. Nag-iingat ba ako ng mga tao sa paligid ko? O ako mismo ang nagbuyangyang ng mga taong kausap ko sa ibang tao? And that is not the teaching of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, we are all here, nandito tayo, even we are in online, magiging seryoso tayo to protect our people, to protect your group of people, not to slander your co-leader or disciples o co-worker in the ministry. Kasi ang kasiraan, mga kapatid, nangyayari kapag may nag-spill over sa labas. Our community inside and we have our community outside. At tayo po na mga tao, mga lalaki at mga babae, dapat you know your circle of influence. You know your people. You know your confidence. Or you're confident. Why? Why binidiscuss ko ito? Kasi every day, we talk to other people. Every day, we have our society. Every day, we have our community. At maging careful tayo, baka yung kausap mo sa kanan, chismosa pala yun, o chismoso. Hindi mo alam sa sobrang kumpiyansa mo na nailabas mo ang hindi dapat mailabas. So we need to protect one another. At the same time, kahit yung mga nawiwin natin ng mga tao, ingat din tayo kasi ano yan, mga fragile yan. Baka nawin mo ay gossiper, ang nawin mo slanderer, ang nawin mo ay may mga dala-dala pang ibang espiritu yan. Ang dadalhin mo sa kanya is the Word of God, the Lord Jesus Christ. And never allow na mabiktima ka rin niya. Diba? Ikaw dapat ang magdala ng liwanag sa kanya. So ang laban natin, hindi lang sa mga taong nasa darkness, ang laban natin minsan inside of the church. Kasi sa loob ng church natin, may mga under repair, underdeveloped pa rin na mga leader, mga disciple. It does not mean if you are a leader, you are mature. If you are a disciple, mature ka na. Marami pa rin sa atin sa loob na under renovation. Nasa ilalim pa rin na nire-renovate pa ang buhay. Kasi walang devotion. Di ba? Kaya, ang hindi dyan makontrol, kapag sa loob ay nagbubuyang-yang ng mga buhay ng ibang tao, and that is not fair. That is why, be careful, no, sa mga taong kausap natin, at tayo din mismo magkaroon ng life change. No, kasi that is very dangerous. Now, we talk about the life of other people. Dapat we talk about the gospel of the Lord Jesus Christ to change those people. Ang tao, kailangan niya ang Diyos. Hindi yung tao, pinag-usapan ng tao. Di ba? Kaya nga may awitin, people need the Lord kasi ang mga tao may mga defect. Ang tao may mga diferensya sa buhay. Mga kapatid, dapat nakikita natin yon. Itong week na to, nagpatingin kami, meron kaming regular check-up ng wife ko. Nalaman ng doktor na pastor ako. Siya naman sa ibang church. Sabi niya, Pastor, paano ba to? Nasa music ako, pero may certain issue sa loob. Sabi ko lang kay doktor, sabi ko sa kanya, Doc,
Maglingkod lang kayo kay Lord. Kasi kahit sa loob, may mga defect ang tao. Just focus kayo kay Jesus. Nandiyan ka sa music para kay Lord, hindi sa kanila. Alam nyo, natuwa yung doktor na libre pa ang aking check-up. Pastor, salamat. So si wife na ang nagbayad. Di, pastor. Salamat sa iyo, pastor. So napapasalamat din ako na si doktora ay she is a Christian. Nakinig din siya sa sinabi ko. Huwag ka umalis. Maglingkod kayo kay Lord. Lalo nang ayusin at si Lord na bahala sa kanila, ikaw, ayusin yung iyong paglilingkod kay Lord. Patibayin mo ang iyong paglilingkod. Kasi sometimes mga taong toxic sa paligid natin, difficult people, hindi silang mabago. Tayo ang mabago. Ayan. Patuloy lang kayo, Dok. Ano ang mga issues na lalaman niyo? Sa paglilingkod natin, blessing yung mga tao sa paligid natin. May mga difficult people, may mga toxic people, but continue to serve God. Sabi nga sa, di ba, sinabi sa Hebrews chapter 12, verse 2. Ano sabi sa Hebrews chapter 12, verse 2? Kasi pag sa tao tayo nakatingin, bagsak tayo, mga kapatid. So, sa ministry, sa cell group, sa music, sa media, kapwa leader, kapwa primary, ito ang payo sa atin. Hebrews chapter 12, verse 2. Huwag natin alisin to. Kaya nga sabi, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Pagtatawanan ka na yung faith mo bumagsak because of other people. Kaya sabi dito, fixing our eyes. The word fixing, steady yun, permanent yun. The author and perfecter of faith, who for the joy set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Ang masaklapan nito, nalaman mo, palagi mong kausap na tao, pinagkakalat ang buhay mo. Ano mangyayari? Aalis na ako sa church, hindi na ako manatili dito. That is not healthy decision. Alam nyo, yung mga tao sa paligid natin, nilalagay ni Lord yan, hindi aksidente, kung gaano ka katibay. Diba? Kaya pag matibay ka sa devotion, matibay ka sa prayer life mo, tandaan nyo mga kapatid, kahit nalaman mo, nagtitiwala ako dito, ba't nalaman ko sa iba yung buhay ko, alam na alam niya. May ganun nagulat eh. Hindi ako mag-give up. Nandito ako because I fix my eyes on Jesus, the author and perfecter of my faith. Kaya ingat sa mga cell group. Ang cell group dinevelop not for gossip. Ang mga leader to leader na kasama natin, dapat you know how to limit yourself with them. Not everything, hindi lahat ng mga struggle natin alam ng buong bayan. Dapat you know how to limit your circle of people, your circle of friends. Kasi too much familiarity will destroy your life. Wala nang limitation, pasok lahat, wala ka ng boundary. Kasi gusto mo, kaibigan lahat. May mga ganyan. Gusto mo to please people, but it will destroy also your life. You know your limitation, you know your boundary, at paalala sa lahat. Bantayan mo, bibig mo, kapatid. Ikaw mismo din, protect your co-people, your co-leader, your co-worker, no? Or your co-pastors, mga kapatid. So ito yun, na pinapalala sa atin. People who know how to handle confidentiality. Kung gusto ko maglabas ng mga bagay na medyo very private, isa lang ang dapat kausap ko. Hindi lahat dapat. Because I want to protect myself and to protect that person. Ganon dapat tayo, mga kapatid. Nangyari kay Miriam at kay Aaron, because of familiarity, pinagkalat nila si Moses. Ayon. Kaya mag-ingat kayo kapag nakita nyo sarili nyo, mukhang may mga tumutubo na bukol sa katawan ko. Baka may ginawa ko parang, baka may mga kati-kati na ako. Mukhang may tumutubo na. Baka may pinagkalat kang tao, mga kapatid.
Di ba? Humingi ka na ng tawad sa Diyos bago malaman ang lahat. Di ba? Ba't ang kati ng katawan ko? Marami, may bukol ako sa harap, sa likod. Di ba? Si Miriam, ito nangyari. Kaya natakot si Aaron. Kaya protect your brother, protect your sister. And just choose a people na isa lang, hindi lahat. Kasi mapapahamak kayo dyan, mga kapatid. Na bakang kausap mo, i-betray ka din. Di nagkakagulo na ngayon ng buhay natin. At mamalayan natin, wala ka palang disciple na na-develop, wala ka na-develop na leaders because of our character. That is why go back to God. Because each one of us, every one of us, need the Lord. Kailangan natin ng Diyos para ayusin buhay natin. Hindi yung kapwa natin, pakialaman natin buhay nila. Dalhin lamang natin sa kanilang gospel, ang Word of God. Naway nakita ninyo ito, mga kapatid. Every day we have our community of people. Kapitbahay, kamag-anak, kapamilya, kaibigan, ka-worker, ka-disciple. That's our community. And you must be careful. You must be wise in mingling with different kind of people. You know how your limitation, you know your boundary. Kasi iba-iba utak at mga bibig ang kausap natin. Na meron dyan na chinichismis ka pag tumalikod ka, maubuti sa iyo pagkaharap ka. So dapat kilala mo yon. Naka-earmark sa iyo yon dapat. At kilala mo rin kung sino mga taong pinipreserve ka, iniingatan ka. Kilala mo rin dapat yon. The third, that is why we need to surround ourselves with the right people. Sino sila? People who genuinely rejoice in your promotion. Sino sa inyo dito pag ang kaibigan nyo na-promote, sinasabi mo, sana all? May inggit ka doon, kapatid. May lihim kang inggit. Diba? Naging expression natin yon, pero may kasamang inggit yan. Pag may na-promote, buti ka pa. Mga gano'n ang mga expression natin. Sana all, buti ka pa. Diba? Pati Diyos ay pinagbintangan mo pa. Si Lord may kinikilingan. Kita niyo, kapatid? That is the statement ng isang tao na may inggit. Hindi, pastor, wala. Ano lang yun? Expression of word. Hindi. Expression niya ng mga may inggit. Pag may na-promote, dapat lumalabas sa bibig. Praise God, natutuwa ako sa iyo, kapatid. Ayan. At nangangarap ako na nang susunod dyan. Mga ganon ang statement. Ano mga promotion natin? Not sa secular job. Secular job, masipag ka so promote ka. Yung promotion na tinutukoy ko dito, listener ka, timid, mahina ang loob, nahihiya ka, mahihain ka, pero ngayon you are vocal, you handle people, maliit man yon, pero that is your promotion. Na-overcome mo yung timidity mo yung kahinaan ng loob mo. That is your promotion. Praise God. Dati talagang natapos ng lahat hindi kita narinig. But now, you are bold in sharing the gospel. Praise the Lord, kapatid, natutuwa ako sa iyo. Tapos hindi ka lang natapos nun. You are now as a leader. And you are now a leader, and a leader of leaders. So narinig ko palagi sa akin dito, that is your promotion in life. Ayan. So, magandang mga ganong klase mga tao, i-guide mo naman ako kung paano mo ginawa yon. Yun ang mga walang inggit. Ang mahirap sa atin, kapag may mga taong may achievement, palagay natin, na-promote sa work, sa marketplace, na-promote din sa ministry. Ang ginagawa natin, nilalayuan, sinisiraan. Sa halip na lapitan natin, may something ka na wala ako. Tulungan mo ako. Bihira ang gumagawa nun. That's humility. Iba sa atin kapag may inangat, may na-promote, ayun, may mga may mga side comment na tayo dyan. May mga sinasabi na tayo yan. Hindi tayo natuwa. And that is the evil feeling, mga kapatid. So dapat, ang lapitan natin mga tao, people who genuinely rejoice in your promotion.
Tingnan mo kapag halimbawa nagbalita ka mga kapatid, kaya nga iba minsan hindi na nagsasalita na na-promote sila eh. Kasi bakit? May mga lihim na inggit ang iba. Ayon. Minsan sasabihin, yung negative na sa buhay mo. Listen, disciples and leaders na nandito, lahat tayo, dapat nagre-rejoice tayo sa mga taong napopromote. Yung inaangat ng Diyos. Binibless ng Panginoon. Praise God, Lord, kapatid ko yan. Purihin ang Panginoon, umunlad ang buhay. Purihin ang Diyos, naglilingkod na siya sa Panginoon. Praise God, leader na siya. Di mo ba? And I believe, Lord, inspiration ko siya. Gusto ko ring makarating dyan. Yun dapat. Ayon. Hindi, nagkataon lang yan. Iba, minsan, nagkataon lang yan. Ayon. Ano lang yan? Napaboran lang yan eh. So marami tayong mga side comment na hindi okay. Nakikita yung envy, ang jealousy sa atin, mga kapatid. Kaya we need to be careful sa mga tao na kasama natin. In Romans 12:15-19, anong sabi? Romans 12:15-19, before we close. Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. Ito yun. Kapag masaya yung tao na yon, kaibigan mo, kasama mo, malapit sa buhay mo, rejoice with him. Kung siya'y nabigo man sa kanyang buhay, weep with those who weep. Be of the same mind toward one another. Do not be haughty in mind. Be associate with the lowly. Do not be wise in your own estimation. Ayon. Never pay back evil for evil to anyone. Respect what is right in the sight of all men. Kita niyo mga kapatid? So makikita natin dito, magalak sa mga nagagalak. Nagagalak naman ang lahat, parang ikaw lang ang hindi masaya. May something, di ba? May something. Kaya naway, nakita ninyo mga kapatid, ang pag-angat ng isang tao, pagpapala yan. Favor ng Lord yan. Testimony yan. Sa spiritual man o material. Ngayon, kapag malinis ang puso mo, kaibigan mo yan o hindi mo man ka-close friend, pero kapatiran mo, rejoice with him. Kapatid, natutuwa ako, buhay ang Diyos sa buhay mo. Huwag tayong magkaroon ng isang espiritu ng pagkainggit. Inopen ko ang mensaheng ito kasi all of us, every day, we are mingling with different types of people in online and in physical as we go on sa journey ng discipleship. Alamin nyo yung mga nagbubunga at naging productive. Lumapit tayo sa kanila. Humingi tayo ng mga tips sa kanila. Hindi yung tayo pa lumalayo, umiiwas pa tayo. Wala na nga nangyayari sa buhay natin ay dinidemote pa natin sarili natin. Nagkaroon pa tayo ng inggit sa puso. Dapat we must humble enough. Lord, gusto ko yung mga pamamaraan niya. I need guidance din, Lord, mula sa iyo at sa kapatid kong ito. Either the co-leader, co-disciple, o co-primary. Sa ating pagtatapos, avoid people who take advantage of you, abuse you for their own personal gain, or destroy your reputation to elevate themselves. Instead, surround yourself with the right people who shape your character, help unleash your potential, and encourage you to become the best version of yourself in Christ. Mga kapatid, naway ang mensaheng ito ay naging eye-opener sa ating lahat as we mingle with different kind of community. Ating pakinggan ang mga mensaheng ito sa ating sabay-sabay na pagsamba sa Diyos kasama ng CGS Philippines Worship Team.
living field to field. Laughter hides their silent cries, only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His life into a world where wrong seems right. What could be too great a cause for sharing life with one who's lost? Through His love, our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life only we can share. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. Once again, people need the Lord. Oh, we need you. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? People need the Lord. People need the Lord. People need the Lord. People need. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. Yes, Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives for people need? They need the Lord. People need. They need the Lord. Let us pray. Father God, maraming salamat because we have a community of people. All of us are mingling with different types of people outside and inside of the church. And as we go on sa aming vision, we know and wise enough to handle this kind of people. We are wise with our boundaries. We are wise in choosing our friends, our co-disciples and leaders. At kung kami man, Panginoon, ay kabilang sa society, we know how to protect ourselves. We know how to limit ourselves upang hindi maabuso ang mga sarili namin ng ibang tao. Ang ganun din, hindi rin kami, Panginoon, isa sa mga dahilan ng ikakasira ng aming kapwa. I pray, Lord God, na ang mensaheng ito is an eye-opener to all of us, na hindi kami ang pasimuno
ng aming co-leader, co-disciple ay masira ang buhay nila because we are the one who protect their confidentiality. And we are a blessing to all of us, O God. Maging pagpapala kami sa bawat isa, sa aming mga leaders, sa aming disciples, sa aming mga co-workers in Christ. Blessing upon blessing to all your people today. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.